Hey, what's up guys? Lens here. Yeah. So, ngayong hapon na ito ay nag-isip ako ng pwedeng gawin. Kasi actually may mga in-edit pa ako mga episodes para sa inyo, mga nanonood sa akin. So, saktong-sakto gagawa ako ng isang juice na naman ngayon. Ito. And this is the first time na gagawin ko to. Nagpapasalamat ako sa aking mother na pinahiram sa akin yung kanyang blender. Tapos meron akong blender na ngayon pang juice ng mga prutas at gulay na. So ngayon, ang gagawin ko ay i-juice ko ito. Tcharan! Makuhula doon ng prutas na ito, may award. Ganun. Ito ay mansanas. Joke. Siyempre, ito ay orange. Kaya gagawin natin siyang juice ngayon. Okay. Sa mga nagtatanong sa akin kung bakit ginagawa ko yung tinatawag na juicing, okay? So, sa panahon ngayon, of course, meron tayong hinaharap na pandemic, okay? Meron tayong virus na kalaban ngayon. So, yun sa mga pwede natin gawin ngayon is palakasan natin yung ating katawan in the impending ng mga sakit. Hindi lang naman COVID dapat ang inaalala natin. Tandaan nyo, meron tayong mga existing na sakit na pwedeng kumapit sa atin. So, kung hindi natin palalakas yung katawan natin o pababayaan natin dahil tayo nagkakain ng masustansya, so kakasakit tayo. Okay, so ako talaga may sakit na ako per se. Okay, so ang ginagawa ko is nire-recover ko yung katawan ko from dun sa sakit na yun sa pamamagitan nitong juicing na ito. Okay, so morning and afternoon, yan, juice ako ng mga prutas. Okay, sometimes apple. Ngayon subukan ko yung orange. Mamayang gabi, subukan ko yung pipino. Ewan ko lang kung mabablog ko pa yung sa pipino. Okay? So, let's set up na. Okay. Kindahan. Guys, sa pag-juice ng orange, ang makukuha nyo dito is yung vitamin C, of course. Yung kanyang vitamins na meron siya. Pero para makuha nyo ng mas epektibo yung vitamin C ni orange, pagka mag-juice kayo, dali, buksan ko yung orange para tibay ito ayaw to bukas ng buhay. Kailangan ng kapangyarihan, redemption. Yun. Ay ko, sakit na, taliskan ako nung dagtanong so matibay si orange. Yan, balatan ko na. So ano yung pinasasama ko? Ang pampasama ko is yung, di ba karaniwan pag kumakain kayo ng orange, may tinatanggal kayo bago nyo kainin. Yan. Pero pag mag-juice kayo, yung puti na ito, yan, huwag nyo tatanggalin yan. Isasama natin yan sa i-juice natin. Kasi nandyan yung pinaka vitamins. According sa study, yung part na yan ng orange ay mataas ang content ng vitamins na meron siya. Okay? So, ayun. So, gagawin natin, i-juice natin siya, sama ng puti na yun, okay, yung fiber na yan. Then, iinumin natin yung magiging result. May naalala ako guys, nung elementary kasi, diba yung bibili tayong dalandan sa labas ng eskwelahan. Okay, anong ginagawa niyo dito sa mga ganitong klase na ba? Ano, balat to ng dalandan, orange, diba? Anong ginagawa niyo sa mga balat na to? Kasi kami nung elementary, ginagawa namin siyang bala ng parang sumpa sa ballpen. Kaya ang dudumi ng ballpen namin nun. Tapos ang kalat namin sa classroom. Anong point pong balat ng dalandan o ng orange ang ginagawa niyo? Comment nyo lang sa comment section sa baba. Okay? So ito na yung orange na balatan na natin. At nasama na yung mga kulay puti. Si mama, pag nagbe-bake yun ng cake dati, hanggang ngayon nag-bake siya. So sinasama niya yung balat ng orange sa pag-bake. Noon para sabi, what? Tapos nung natikman ko yung cake, ang sarap. Okay, plain lang siya pero kasama yung balat ng orange, ang sarap ng lasa. Nalalasahan mo talaga yung orange. At meron akong classmate ng elementary, I remember, na nagpasa sila ng isang scientific research project, no, na pinasa lang sa DOST yung ganitong balat at yung balat ng dalan, ginawa nilang candy. Yan. So maraming pwedeng gawin. Actually sa balat, marami dito yung mga concentration ng minerals eh.
Okay? So, yan. Gawin na natin juice to para mainom na natin. Guys, nga pala, kung meron din kayong juicer, no, mas maigi juice nyo. Okay? Kasi ako gagamit mo ngayon blender. Okay? Kung meron kayong juicer, no, sa Lazada nakita ko, nasa 3,000 yung juicer. Kung may budget kayo, juicer. May mga bagay kasi na biniblender. May mga prutas o gulay na biniblender. May mga prutas o gulay din naman na gino-juicer. Okay? Para mas mapakinabangan ang katawan natin. May nagtanong sa akin yung pamangkin ko, bakit kailangan daw i-blend o i-juice? Pwede naman kainin. Ang science behind that is mas ma-absorb ng katawan mo yung juice. Yung enzyme na kailangan ng katawan mo kapag ka naka-juice siya or naka-liquid form, mas madali siyang ma-absorb kaysa pag kinain siya. Actually, mas kung kakainin, di ba? Pero kung talagang nagda-diet ka, juice fasting, yung siyang juice. Anong mga benefits nung pagka nag-juice fasting? Pagka may sakit ka, it will help you heal your body. Sa mga nagda-diet naman, especially yung mga nagpapapayat, okay, malaking bagay yung kasi ang kakainin ng katawan mo is more on natural food na pagkain, prutas at saka gulay, hindi artificial. Ngayon, ang pinapayo nga sa akin, no, maigi na 1 month na juice fasting. Wala talagang ibang kakainin kundi ito. When I will try it, talaga naghanap lang ako ng blender. At magpapasalamat ko kay mother, meron sa akin yung blender niya. So, ngayon, subukan na natin, ha? Kayo? Ayan, pwede na tayo mag-blend. Okay. Yan. So, mag-juice siya and may mga yung mga natitira sa kanya. Pag juicer nyo dinali to, matatanggal yung mga yan, yung lang din. And tinanggal din yung balat. And sinama natin yung potato. Kasi pa natin, i-blend ko pa ng konti. Yan. So, meron na tayo ngayong instant merienda. Okay. Orange juice na masustansya, of course. Ba natin? Okay. Alam niyo kasi yung blender na pag ginagamit, umuusok. Hindi na pag made in China. Cheers! Okay. Ba natin? Babas. Ano yung lasa? Actually, yung lasa medyo hindi nakatamisan kasi hinalo natin yung puti. So, almost lang, normal na. May mga babasahin ako sa inyo, guys. Lalo na ngayon na may banta ng COVID. Okay? Ano yung mga dapat gawin natin in order to us for get our body strong. Yeah. So, dapat tayo everyday nag-i-intake tayo ng vitamin A, vitamin D, and vitamin C. Okay? So, anong silbi ng vitamin A sa ating katawan? Ang vitamin A ay pampatibay ng ating immune system. Saan siya makukuha? Pwede siyang sa carrots, bell pepper na pula or dilaw, and kamote. Now, yung carrots pwede nyo i-blender para maging juice siya. So, yung kamote, of course, gawin yung parang saingin ninyo kayo. Yung vitamin D, pwede siyang may supplement, pero nire-recommend ng mga health expert na pwede nyo gawing magkaroon kayo ng vitamin D para ma-trigger ang katawan nyo to create a vitamin D is to magpa-araw kayo ng mga almost 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes sa umaga. Okay? Minsan, sabi nung narandaman ko nga isang naturopath ay 6 AM to 8 AM. Pwede yun. Sabi naman narinig ko isa 10 AM to 2 PM. Pwede siguro yung yung hindi masyadong mainit. Yan. Mga 6 AM to 8 AM. Yun. Vitamin C, you can buy supplements. Okay? Teka lang, pakita ko sa inyo. Ito yung aking bike. Actually, bumili ako sa box pero hanggang ngayon hindi ko pa nabubuksan. Buti hindi pa expired. Hindi pa siya ma-expired. Next year pa.
Okay. So, eto siya. Focus ng camera. Yan. Sodium ascorbate, Derm C. So, ito-take ko na rin siya for ano. Ito. Vitamin C. Saan pa siya nakukuha? Sa papaya. Kain kayo papaya. May time. Bayabas. Malakas sa vitamin C ang bayabas. And orange. Yan. So, yun. Vitamin C. Okay? So, dapat araw-araw ganito. Ayan. So, tas dun sa isang na, ano ko pa, dapat ito, walang supplement, no, walang kakainin. Pero dapat tayo ay yung feel na hindi tayo laging galit. Lagi tayong in love, kumbaga. In love kanino? In love sa magulang. Marami mo kasi ng pagmamahal, diba? In love sa kapatid, sa tropa, o dun sa crush mo, yan. Kasi yung kapag ka nararamdaman mo yung feeling na nagmamahal ka, okay, it boost your immune system. Yan. Kabaliktaran naman yun kapag ka nanloloko ka. Kahit sabihin mong feeling mo, mahal mo, meron ka namang partner tapos nanloloko ka. Hindi nagpapaboost ng immune system yun. Naninira ng katawan yun. Tandaan nyo yan. Ha? Tapos, huwag tayo laging mabalisa at malungkot. Kasi sabi nga sa Bible, yung bagbag na diwa ay nakakapagpatuyo ng buto. So kapag lagi kang malungkot, depressed, parang pasan-pasan mo ang daigdig, instead nagagaling ka. Kahit wala kang sakit, magkakaroon ka ng sakit, lalala sakit mo. Okay? So nakahaba pa buhay mo. Yan. Yun yung mga dapat tandaan. Bukod dun sa ginagawa nyo. So, tatanong siguro, Kuya Dens, okay ba ma-exercise? Okay naman, huwag lang sobra. Lalo na ngayon, mainit ngayon, baka pag nasobrahan kayo, magkaroon kayo ng problema. Ma-dehydrate kayo, karoon kayo ng heat stroke. Ayan, ingat. Maintain nyo pa rin din yung tubig. Okay? So, nakikita ko, shout out kay Mama. Ayun na po yung rutinang ginawa nyo, kinabit ko na. Ayan, salamat. Okay. So, yun ang content natin ngayon. Dun sa nakita nyong thumbnail, ang panlaban ko sa COVID. Actually, hindi lang naman sa COVID. Sa lahat ng mga sakit na pwedeng dumapo sa atin. Kailangan natin ingatan ng katawan natin. Nag-iisa lang yan. Huwag tayong mga tuwira na YOLO only. Gawin mo, gusto mong gawin. Yung gastos mo sa pagliliwaliw, tatalunin yan ang gagastusin mo sa ospital pag nagkataon. I've been there. Okay, pag nagkasakit ka, yung mga gamot, yung mga maintenance na i-take mo, mauubos ang kung ano man meron kang kinikita. Kahit sabihin mo malaki kinikita mo. It's better to have a healthy body, okay, rather than to do anything you want and then babalikan ka naman ng mga sakit. Sa panahon ngayon, pag dumating ka na ng 30, talaga namang isa-isa na siyang babalik sa sisingiling ka na. Ayan. So, live healthy, okay? At saka ang living healthy is one of the sign na you believe in God. Kasi si God, syempre gusto rin naman niya healthy kayo. So, iwas-iwas sa mga pagpasama. And I hope na kahit paano natutunan kayo sa akin, sa mga nagbabalak na maging healthy living and mag-diet. Ayan, fruit fasting, maganda yan. And then, intermittent fasting ang tawagin. Pagdating ng 8 PM, kain. Bukas na ulit ng umaga. Okay? Hindi naman tayo siguro, pag nagbawas tayo ng kain, hindi naman siguro malaking epekto sa katawan. Kung sinasanay natin ang katawan natin na maraming kinakain, doon lang tayo magkakaproblema. Okay? Pero kung sasanayan mo ng konting kain lang, lalo na ngayon, wala tayong masyadong ginagawa kasi naka-quarantine tayo, bawas-bawas ang kain. Lolobo ka, diba? Tataba ka, pangaturanan mo, chubby is the new sexy. Hindi. Pag tinamaan ka ng sakit, tingnan ko lang kung masabi mo pa yan. Yun. Ingatan natin ang katawan natin dahil hindi tayo nagpapasexy tayo. Dahil iniiwasan natin in the future, natakahin tayo ng samot-saring sakit, gagastos, mahiya tayo, no? Lalo na kung hindi naman ganun kalakihan ang ating sinesweldo. Tapos kapag walang-wala ka, hihingi ka ng tulong sa kamag-anak, pambili ng gamot. Diba? Instead na mangyari sa future, ngayon pa lang, gawin mo na yung naranapat para ma-avoid yan. Okay? So, wag mong sabihin na kaartihan lang yung pagda-diet, kaartihan lang yung pagbibili ng vitamins, pag-ibig ng maayos. Hindi kaartihan. Yan ay investment din. Okay? So, umili ka. Yan. Masus ka sa
ikakasakit mo, susunduin ka ng mga pallbearers, dancing pallbearers. Okay? Or mag-invest ka na sa health. Yan. Ako kasi nagkasakit na ko eh. Hopefully na makarecover ako sa sakit. Pinasabi ko sa inyo. Okay? So, yun lang mga kuya din. Salamat sa pakikinig dito sa vlog na to. I hope may natutunan kayo haba na ng sinabi ko. Okay. So, kung may gusto kayong sabihin, comment na kayo dyan sa baba tungkol sa ano to. Then, sa mga nagkatsagang manood ng acting content, salamat ha. Nandiyan kayo. Okay. And sa mga bago na nanonood, please subscribe to our channel. Like our videos and share naman. Lalo na kung baka kasama kayong gustong mag-diet dyan. Okay. May edad na, kailangan na mag-diet. Okay. Diyos ko din, nagpapasalamat. Inom tayo ng orange juice. Signing off. Cheers!